Daang pamilya na ang lumikas sa Albay matapos itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. At live mula sa Tabaco City, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Rafi, nagpapatuloy nga ang maulang panahon dito sa Tabaco City sa Albay. Isa pa naman yan sa mga lugar na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Rafi, dito sa ating kinaroroonan, makapapansin natin, talaga napaka-foggy ng paligid. Itong kinatatayuan ko ngayon, ito yung evacuation center dito sa Barangay Buwang. At hanggang kagabi ay nakapagtala na ng 50 pamilya at mahigit 700 mga individual ang lumikas dito. Karamihan nga dyan, nasa tent sila. Meron pa doon sa kabilang mga gusali na nasa iba't ibang mga silid yung ating mga kababayan mula doon sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. At inaasahan nga ng CDRRMO na tataas pa nga yung bilang ng mga evacuees. At 700, Rafi, sa huling impormasyon naman na inilabas ng Albay Public Information Office, mahigit 2,800 na individual o mahigit 700 na pamilya ang lumikas mula sa loob nga ng 6-kilometer permanent danger zone sa 6 na lokalidad dito. Nakabantay sa mga entrada ng danger zone ang mga otoridad para matiyak na hindi makakapasok doon ang mga hindi otorisado. Una nang idiniin ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na dapat walang tao sa paligid ng bulkan lalo't nakamamatay nga ang uson o yung tinatawag ng mga Bicolano na pyroclastic density current. Instant o agad na pagkamatay ang idudulot kung madaanan yan kung makapal at maaari kang malibing, masunog o madaganan, at kung manipis naman ay maaring kapusin agad ng hininga ang madadaanan. Dapat din daw paghandaan ang pag-agos ng lahar lalo't posible raw ito ayon kay Bacolcol. Rafi, sa mga sandaling ito nakita rin natin yung mga health unit ng City Health, ng Provincial Health na nag-iikot sa iba't ibang mga evacuation center dito para matiyak nila na hindi naman dadapuan ng karamdaman yung ating mga kababayan na naririto ngayon para nga mas maging ligtas sila, Rafi. Iyan, posibleng tumaas pa ba yung bilang ng mga evacuees at sapat naman ba yung relief goods sa mga residente nga inilikas? Rafi, sa pakikipag-usap natin dun sa mga lumikas dito, ang binabanggit nila sa atin, mayroon pa silang mga kapitbahay. Yung iba ay sinasabi kasi labas na doon sa 6-kilometer danger zone kaya hindi sila lumikas. Kaya may mga naiiwan pa rin. Pero ang experience naman nila, habang tumatagal, talagang dumadami ang mga evacuees sa pagdaan na mga araw, Rafi. At kumusta yung aktibidad ngayon ng bulkan? Although I would assume hindi mo makikita ngayon yung bulkan dahil malakas yung ulan. Pero ano yung epekto ngayon dyan sa yung kinaroroonan? Well, Rafi, talagang wala tayong makita. Tulad nga nung nababanggit ko, talagang nababalot ng fog yung paligid natin dito sa Barangay Buwang, kung saan malapit lang ito sa bulkan. At ang nabanggit naman ng PHIVOLCS, Rafi, sa nakalipas na 24 oras, mayroong 131 na rockfall events, may 5 pyroclastic density currents, at syempre nagbuga rin ng sulfur dioxide itong bulkan. At may katamtamang steaming din na obviously hindi natin makikita visually, at gayon din yung mahinang crater glow pero kapag may aparato na ginagamit ng taga PHIVOLCS ay nakikita nila yan. Pero yun nga, Rafi, dahil nga sa napakalakas ng ulan mula pa kaninang madaling araw ay talagang nagkakaroon nga ng maraming fog sa mga paligid kaya hindi ngayon visually makikita itong Bulkang Mayon, Rafi. Iyan, bukod dun sa malapit sa bulkan o malapit dun sa 6-kilometer danger zone, yung mga malapit ba sa mga daluyan ng tubig ay pina-evacuate din dahil sa posibleng banta ng lahar? Dahil pag nagtuloy-tuloy yung ulan, posibleng mangyari yan, Iyan. Yes, Rafi, kasama rin talaga yun sa mga binibigyan ng babala ng mga lokalidad, at kasama na rin na nagbibigay yung mga CDRRMO or MDRRMO nila. At Rafi, karamihan din sa mga nakita natin na mga like yung isang nakatira dito sa tent na ito, sinasabi nila na sila talaga ay napilitang lumikas kasi nga yung bahay nila bukod sa nasa loob na ng 6-kilometer danger zone, malapit pa sila doon sa daluyan ng tubig. Ang kinakaba kasi nga nila kung magkaroon ng lahar, talagang mapaminsala daw yun at delikado talaga para sa kanila, Rafi. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz.